Yo, magandang araw. Ako nga pala si Bonnie ng Bonnie Artworks. And today meron tayong tattoo project na gagawin and napiling ilagay ni ma'am dito yan sa kanyang hita. Yon, nire-ready na natin yung balat ni Madam Client. Inahitan muna natin para mawala yung mga buhok-buhok. Yon, idinidikit na natin dahan-dahan yung stencil. Sobrang careful lang ng ginagawa natin para maayos nating mailapat yung stencil natin. Design pala na napili ni ma'am ay itong parrot color dyan mga kaibigan. Napaka-meaningful ng tattoo na yan kay ma'am kasi meron daw siyang alagang aso. Hindi, joke lang. Search na lang kung ano meaning ng parrot tattoo sa internet and kung ano man lumabas doon, yun yung meaning doon para kay madam. Bago ang lahat, turo ko muna sa inyo kung paano magsalin ng ink dito sa ink caps. So sa gray wash ko, meron akong isang ink caps dyan na puno ng black. Bali tatlo lang pala yung ginagamit ko dyan para sa set ko ng black and gray. So yung pangalawa dyan, 50% na black and then yung isa, konting patak lang talaga ng black. Tapos, ayan, ang pinakamahalaga dyan, dapat pag nagsaling ka, may konting tapon. Ayan, ibig sabihin niyan, magaling ka ng artist. Tapos, after nyan, nilagyan natin ng solution, yung 50%. Then, pupunuin natin ng solution, yung isa na may patak lang ng konting black. At ano pa bang gagawin after nyan? Siyempre, sisimulan na natin. Nagla-lining na ako dyan. Ang gamit nating liner dyan ay 14 round liner. Ibig sabihin nun, 14 na karayom yung ginagamit natin dyan. And dinodoble natin ng lining yung outline para mas makapal. Sarap na sarap pala si Madam Client dyan habang tinutusok-tusok natin. Nakikita ko yung mukha ni Madam, talagang nakangiwi na. Sobrang sarap. Yon, dahan-dahan natin nililinyahan yan. Yung iba dyan na mahabang lining, hindi tayo humihinga. Hirap mapagalaw ng kapraso lang, baka bumaliko. Para pala sa mga future clients ng Bonnie Artworks, please lang kung magpapaschedule kayo ng tattoo, make sure lang na pupunta kayo sa scheduled date. Kasi sayang naman yung araw ko kung hihintayin ko kayo maghapon tapos di naman pala kayo pupunta. Respetuhin natin yung oras ng bawat tao kasi mahalaga ang bawat oras at alam nyo naman na ang oras katumbas niyan ay pera. Make sure din na nakapagpaalam ka sa nanay mo, sa jowa or asawa mo bago mo kontakin para nakasettle na lahat sa part mo bago tayo mag-usap. Okay, syempre check your budget din bago ka magpa-schedule ng tattoo sa akin para wala tayong maging problema. Ginamitan din pala natin ng 5RL yan, so meaning 5 karayom lang para dyan sa pang-lining na yan. Ginamit natin yan para doon sa mga lining nasa loob ng dahon at ng feathers niya. Mas nasaktan si ma'am dyan kasi mas manipis na karayom, mas masakit yan base sa mga previous clients ko. Pero huwag kayong matakot mga kaibigan kasi iba-ibang tao, iba-ibang pain tolerance naman yan. Pwedeng masakit sa isang tao pero sa'yo sisiw lang yan. At nakadepende yan sa kung paano mo niready yung sarili mo. Ito si Madam kasi, yung client natin dyan, wala pang tulog, galing pa siyang trabaho, tapos dumiretso na siya sa atin para magpatato. So make sure kung magpapatato kayo, nakaready yung mga katawan nyo, meron kayong sapat na tulog at meron kayong kinain, dapat hindi kayo gutom. Nag-shading na pala tayo sa time na yan. Sinimulan natin dun sa gray wash, syempre para dun sa mga shadow na part. Gamit natin shader dyan ay 13 Magnum. At yan, kinulayan natin ng orange yung buntot ng parrot para maangas. Tapos nilagyan natin ng highlight yan sa mga dulo-dulo niyan. Tapos nilagyan natin ng blue. Ang gamit pala nating inks dyan ay Artex. Syempre support Locage tayo. Yon, nilagyan din natin ng magenta para maganda. Panis, slant rhyme. Yan, tuloy-tuloy lang tayo sa paghagod-hagod dyan. Tapos sinama natin sa video yan. Syempre papaganda lang ng effect. Yun nga lang mga ma'am and sir, hindi natin natapos yung piece na yan kasi hindi na kinaya ni Madam Client yung sakit. Meron tayong ibang detalye na hindi nakuha dyan. Tapos nilalagyan na rin natin ng red dyan. Mukha ng manok yung parrot natin. Pwede nating panabong. Tapos bumalik tayo dun sa feather kasi maraming kulay yung feather niya para magmukhang parrot talaga. So dalawang shade pala ng pula ginamit natin dyan para mas maayos yung kalabasan. Habang tuloy lang tayo sa paghagod dyan, syempre nakikipagkwentuhan tayo kay Madam Client para maituon niya yung pansin sa ibang bagay at hindi niya masyadong mapansin yung sakit kasi talagang umaayaw-ayaw na siya dyan. And yun, napunta na tayo ngayon dyan sa may dilaw, may katawan ng parrot and dalawang shade din ng dilaw yung ginamit natin dyan para mas mukha siyang makatotohanan. Yun, nandun na tayo sa paa, nilalagay natin yung chicken feet. Lalong nangayaw si Madam dyan na siya talagang nangayaw nung nilagay na natin yung puti. Pagkatapos niyan, ayaw niya na. Kaya ayun, nilinis na natin para makita nyo na rin yung resulta. Bali, babalik na lang daw si Madam next time para ipatapos yung ibang parts dyan na hindi nakulayan kasi full colored piece talaga dapat yan kaso hindi na talaga kaya ni Madam at mahirap naman pilitin nating tapusin yan kung hindi na talaga kaya ng katawan ng client natin. Mahirap na, baka dito pa himatayin yung kliyente natin sa bahay. Sana magustuhan nyo itong gawa ko. Check the result guys. Yon!
Kung interesado ka magpatato sa Bonnie Artworks, ano pang hinihintay mo? PM mo lang yung page natin na Bonnie Artworks sa Facebook. Syempre, follow mo din. Peace out!